Good day mga boss. So for today's vlog, gagawa po tayo ng patungan ng aking biniling automatic coconut grater. So kudkuran sa Bicol. So maliit lang po yan mga idol, 0.5 lang yan, kalahati lang yan ng 1 HP makina sa patubig. So ayan, nagsimula na po ako. Fast forward na lang para mabilis. Kung nakikita nyo, minamano-mano ko yung pagputol ng coco lumber kasi meron siyang mga nakausling pako. Katulong ko din po dyan yung aking anak, napakakulit, dami niya sinasabi. So matutuwa kayo kung narinig nyo, minsan sobrang kulit, nakaasar din kayo maasar din kayo. Pero ayun, nakakatuwa sa anak ko, so sobrang kulit niya. Nakita nyo marami yung pako na nakausli, pero alam niya ng anak ko na ano yan, delikado yan. So tinitrain ko siya habang bata pa siya na maging maingat sa mga galaw kahit sobrang kulit niyan. So tingnan nyo kung ano mangyayari dyan, di ba? Kita nyo, kumuha siya ng upuan niya, pansapin doon sa pinuputol ko kasi nga nasasaktan na yung pet niya. Baka daw matusok ng mga pako na nakausli. So very good yung baby ko na yan, yung ngitang ko na yan. Lagi ko siyang kasama kasi dalawa lang naman kami dito sa bahay. Yan nga pala idol yung mga ginagawa ko pag di ako wala ako sa school. Mga project ko sa bahay, kung ano-ano na lang. Nag-order ako Shopee ng mga bagay na pwede kong mapagkaabalahan. Minsan ako na gumagawa ng mga gamit namin dito, katulad ng TV divider na ginawa ko noong nakaraan. At saka yung cabinet din, yung drawer, lagay ng mga damit namin ng asawa ko, anak ko. Ako na rin gumawa nun. Meron naman kami mga gamit dito. So ayun na, mano-mano pa rin yung pagputol ko mga idol. Kahit meron naman akong circular doon sa may tabi, nakikita nyo yung kulay orange na yun. So napakalakas yan. Mamaya gagamitin ko rin naman yan. So ito yung tira pa nung ginawa kong TV divider nung nakaraan. So naisipan ko, sabi ko magandang lagayin to patungan ng aking coconut grater or yung kudkuran ko. So, nakikita nyo diba ang cute niyan. So napakabilis kong gumalaw, siguro mga times 5 yan. Forward ko na lang para mabilisan yung galawan natin mga boss. So ayan na, sinusukat ko na. Kita pa pala yung puwet ko, bastos. So una kong ginawa dyan is yung paa niya. Paa muna yung inuuna ko. So, meron na akong plano sa aking isip, di ko na drenowing kasi ano lang naman to eh. Pansamantala lang naman yan mga boss. Ang plano ko niyan, pagkatapos kong maggawin yan, meron pa akong sobrang tubular nung nakaraan pagpagawa ko ng aking balcony. Ipapa-fabricate ko yan doon sa marunong mag-welding para mas matibay siya. So, ito, pansamantala lang yan mga boss, kaya huwag kayong mag-alala. Makasabihin nyo, hindi naman matibay yung pagkakagawa ni idol, pero okay lang, hindi talaga yan hindi yan mangmatagalan. So pansamantala lang yan. Gusto ko lang talagang gamitin na yung coconut grater na in-order namin sa Shopee. Kung gusto niyo palang umorder ng ganyan, mura lang, nasa 989 lang yan mga boss. Halos 1,000 din, 1,000. Kayo na bahala umassemble ng inyong lagayan. So, nakakatuwa lang kasi ako minsan gusto ko nagluluto ng gulay pero tamad akong magkudkod, yung mano-manong kudkod. So ayun pala yung kapatid ko, si Boy Wasak. Follow nyo guys, follow nyo siya, si Boy Wasak. Tumulong na rin siya kasi excited na rin siya makita yung automatic na kudkuran namin. Nung mga bata pa kasi kami, pagka gumagawa kami ng mantika galing sa nyog, kasama namin yung tatay namin, mano-mano lang na kudkuran yung ginagamit namin. So sobrang tagal talaga, as in sobrang tagal. Halos antukin ka na sa kakakudkod. Yun ang pinakamahirap na parte dun eh, paggawa ng mantika galing sa nyog. Yung kudkuran na mano-mano, napakahirap. Pero ngayon pag nagawa ko na yan, sobrang dali na lang. Kahit araw-araw ka siguro magluto ng gulay, kasi di na mahirap, madali na yung proseso. So sa mga gusto palang hiramin yan, hindi ko yan ipapahiram. Pwede naman mga idol, pag malapit lang kayo dito sa bahay, pwede kayo ipahiram. Pero pagka isang beses lang
Hindi, sabi na nanay ko, paparentahan daw namin. Tsaka, ilalagay namin doon sa katabi ng tindahan ng kuya ko. Doon sa may aking bilyaran. Ilalagay ko yan para pagka may pagpapakudkod, 5 piso lang, tapos agad. Diba? Ayan, sinubukan ko na. Excited na kahit wala pang nakalagay na yung pangharang doon sa may kinudkod ng nyug. Hindi ko pa nailalagay yung maliit na planggana. Planggana ba? Hindi ko alam ang tawag na, basta maliit na planggana o kaya niya. Ayan, assemble ko na. Naghahanap ako ng, sabi ko, ipako ko na lang kaya to kasi wala pa yung tornilyo. Sabi ng kapatid, tornilyo daw namin. So naghanap ako dyan ng pwedeng ipang-higpit. So binutasan ko muna, guys. Binutasan ko muna yung mga bossing. Para dire-diretso mamaya pagka nakahanap na ako ng screw. Sakto, sobra naman. Ayan, si nanay. Binigyan niya ako ng maliit na ilalagay daw dyan. Pangharang doon sa pudkuran. Sinubukan ko, pinaandar ko. Pinakita ko sa kanya. Sinusukat namin, masyadong cute yan, maliit yan. Hindi pa kasi ako nakapagpunta ng hindi pa ako nakabili ng planggana na ilalagay dyan. So papakita ko sa inyo, guys. Ayun na yun, diba ang cute niya. Nakabit ko na pala yung tornilyo dyan. Palibasa forward na yun, hindi ko na ayan. Hindi pa yan yung kabuuan, mga idol, hindi pa yung kabuuan. Ayun, umiikot na yan, pinakita ko lang. Mamaya makakita nyo kung anong mangyayari dyan. Meron pa ako mga inilagay dyan. Tsaka hindi pa yan tapos. Kailangan pa pinturahan, bagong pintura, lahat. Para medyo maganda-ganda naman. Sabi nga ng anak ko, dapat daw green pintura. So sobrang excited ko. Ayan na, sasampulan na natin, mga idol. Kumuha na ako ng isang nyug. Ginamit ko yung maliit na kutsilyo ko. Galing yung Japan, mga idol, Mura lang yan kung gusto nyo umorder yan. Nasa 500 pesos lang ata yung bili ko nun. Pero matagal yung dumating. Nasa 3 buwan. Ay, 3 linggo. Ba ako nakataligod. Kitang-kita yung pit natin na maliit. Ayan, sobrang init, guys. Ganun tayo. Tumutulo yung pawis ko dyan. Maaga pa yan. Madalas kasi maaga. Ayan na nilagay ko pala. Nakita niyo yung kulay blue na yan na maliit na planggana. So sasapulan na ng aking tatay. Ayan pala yung tatay ko, mga idol. Sa yung kapatid ko, excited. Ayan, papakita natin, mga idol. Diba ang bilis? Ganda. First time niya yan. Hindi na mo mangyari sa mukha niya. Ang daming mga talsik. Dapat daw kasi medyo malaki pa yung nilagay namin. Medyo maliit kasi. Manipis. Hindi siya malalim. Dapat malalim yung kulay blue na yan na planggana. Tiningnan din ng nanay ko. Yung malunggay na hinihimay niya, nilagay lang dun sa may lapag. Excited na siya kasi gagamitin niya yung kinudkod ng nyug na yan. So sampulan agad ayan, tuwan-tuwa sila ayan. Napadali lang yung buhay natin pagka ganun. Ayan. Dati pangarap ko lang yung mga ganyang mga bagay, yung mapapadali yung mga ginagawa ko. Madami na rin ako nagawa ng mga bagay na minsan pinagtatawanan nila kasi kung ano-ano daw yung pinagagawa ko. Katulad nung pang-igib namin nung wala pa kaming tubig dito sa bahay. Yung ginawa kong pinangalanan nila si Bon Jovi. Yung spare na gulong ng bike. Ginamit ko yung ginawa kong parang tawag dito. Parang wheelbarrow yung style. Pero nakalagay is yung timba. Panghakot ng tubig. Kasi nung mga bata pa kami, mano-mano talagang hinahakot namin, pinapasan namin yung tubig. Kaya tuwan-tuwa kami kasi ang dali. Ayan, sarap lang. Yung pawis ko dyan, tumutulo. Sulit mga idol.
Nakakatuwa lang. Kahit sila nanay, hindi na sila mahihirapan na magkudkod ng nyug. Tinan nyo, ang ganda pa ng kinudkod. Sobra, napaka-pino. So, inulit ko. So, first time namin gamitin yan, ha. So, take note, hindi kami sanay gumamit ng ganyan. Di tulad nung nasa palengke na mga nagbibenta ng nyog sabay kudkod. So, napakagaling nilang gumamit ng ganyan. Ako, first time ko rin gumamit yan. Pero nung sinubukan ko nung pangalawang beses, ang ganda pala, ang dali na. Yung una, kasama pa halos yung baon ng nyog. Pero yung pangalawang gamit, hindi na. Kasi may technique pala sa paggamit ng ganyan. Hindi pala dapat yan dinidiin ng sobra. Yung relax lang yung kamay mo. Nakikita niyo yung ngiti sa kanilang mga mukha. So, yan, di ba? So, ganda. Ganda daw ng ano. Ganda, oh. Napaka-pino. Ang bilis lang yan, pigain. Piga ba tawag sa inyo? Yan yung anak kong makulit. Another sample mga bossing. Tingnan nyo naman. Napakaganda talaga. Ang puti. Walang kahirap-hirap. So, paano ba yan mga boss? Hanggang sa susunod na vlog. Thank you so much. Bye-bye.